Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel. Itagoy na lang ako sa pangalang Dan, taga Zambales. Meron akong karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Yun ay noong naghatid kami ng motorsiklo sa Leyte sakay ng isang trucking. Nahirapan pa ako noon na maghanap ng masasakyan at kung paano maide-deliver ng maayos ang motor sa pinsan ko sa Leyte. Buti at may kaibigan si tatay na nagmamaneho ng trucking na nagkakarga ng mga buhangin at bakal. Binayaran din namin yon para lang maihatid ang motor ng ligtas at walang sira. Sumama na rin ako para makita ko din yung mga kamag-anak namin doon. Hindi ko na po iisa-isahin yung lugar na hinintuan namin dahil hindi ko talaga abisado. Basta, madaling araw kaming umalis noon at inabot na kami ng gabi sa pier kung saan ikakarga ang truck sa barko. Parang sa Matnog, Bicol yata yon. Buti nga at nakaabot pa kami ng barko patawid ng Samar. Mula naman doon sa Samar ay pabiyahe kami papuntang Tacloban, Leyte. Pagdating namin ng Samar noon ay may dinaanan pa kami at doon na kami nagtanghalian. Mga bandang 1:00 na yata yun ng hapon. Halos isang araw na rin kami bumabiyahe dahil sa mga hinihintuan namin. At mga bandang 3:00 na muli kaming bumiyahe noon papuntang Tacloban. Inabot na naman kami ng gabi sa daan. Doon nga ay naranasan naming mamatayan ng makina sa hindi inaasahang lugar. Doon pa sa wala gaanong kabahayan, puro palayan at masusukal na kakahuyan. Nagpasya na lang muna ako noon na kumain habang inaayos ng driver at ng pahinante yung makina. Pero natigil ako sa pagkain nang marinig ko yung sigaw ng pahinante. May tinuturo siya sa gitna ng daan. Napamura na lang ako noon nang makita ang malaking baboy na kulay itim. Naglalakad papalapit ito sa kinaroroonan ng truck. Dali-dali kaming napasakay noon sa harapan at sinara ang pinto. Nakita namin nagtatakbo na yung malaking baboy at nagpaikot-ikot sa truck namin. Nakikita namin sa side mirror na humahangos itong naglalakad paikot ng sasakyan. At nang mapahinto ito sa pinto ng truck ay pinagsusunggabanan niya ito. Kung normal lang ang laki nun ay baka nagawa pa naming tabuyin. Pero para na yung kasing laki ng kalabaw. Kulang na nga lang ay may sungay at mapagkakamalan mong kalabaw na yon. Kaso lang ay wala yung sungay at pangil ang meron sa kanya. Sabi ko nun ay napakalaking baboy ramo naman nun. Hindi kami tinigilan ng hayop. Kung wala lang dumaang sasakyan nun ay baka hindi pa yun umalis. Mukhang balak pa nga kaming paglalapain ng nilalang na yon. Nang umalis ang baboy ramo ay muli buwaba ang driver at pahinante. Patapos na sila sa pag-aayos ng makina nun. Nang maayos ay muli nilang pinaandar yung truck. Hindi na nga ako nakakain ng maayos. Kaya nagpasya na lang kami na huminto at kumain sa madadaanan naming kainan. Mag-aalas 8 noon nang may madaanan kaming isang kainan. Wala yung katabi at wala ring kumakaing customer. Sabi ng driver namin ay okay na doon at hindi na kami maghihintay pa ng kakainin namin dahil solo namin ang kainan. May sinabawang isda, gulay at karne ang in-order namin noon. Pare-pareho kaming maraming nakain. Hindi pa nga siguro kami nangangalahating oras sa biyahe nun ay nanakit na pareho ang mga tiyan namin. Unahan na lang kami nun sa pagbaba ng truck at kanya-kanyang hanap ng pwesto. Pero sa pagtataka ko ay wala namang lumalabas. Doon na naramdaman ko na may gustong umalpas sa lalamunan ko. Pagyuko ko nga ay tuloy-tuloy nang lumabas yung makinain ko. Pero yung sa pahinante namin ay malapot na parang laway ang isinuka nito. Siya yung may maraming nakaing karne. Gulay lang ang nakain ko noon at sinabawang isda, pero nasuka pa rin ako. Medyo naantala pa kami dahil hindi mawala-wala yung pananakit ng tiyan niya. Mayat maya kaming hubihinto kapag napapadaing siya. At alam nyo ba na habang nasa biyahe kami, may naasunod sa amin na parang itim na nilalang. Nawawala yon sa tuwing napapahinto kami. Nakikita ko yun sa side mirror. Ganoon din naman yung driver namin. Ang sabi niya, mukhang aswang daw talaga ang nakainkwentro naming baboy ramo.
Baka nga raw pati yung kinain namin ay aswang ang may-ari. May naamoy daw kasi siyang kakaiba nun pero hindi na lang niya pinansin dahil sa gutom. Buti na lang talaga at maingat ang driver dahil kung iba yon, baka pinatakbo na ng matulin yung truck. Sinabihan niya ako na wag tumingin sa salamin dahil baka mas lalo akong matakot. Siya daw medyo sanay na may sumusunod sa biyahe nila. Mayroon nga raw na wakwak at tik-tik na sumusunod sa kanya noon. Nawawala din naman yon kapag malapit na sa destinasyon. Nakarating naman kami ng Tacloban na walang masamang nangyari, maliban sa hindi pa rin mawala ang pananakit ng sikmura ng pahinante. Isang oras pa ang binahe namin bago kami maarating sa baryo ng mga pinsan ko. Doon sa Arco ay sinundo nila kami. Hindi ko rin kasi alam yung lugar nila papasok. Hindi na rin kakasya ang truck, kaya nag-tricycle na lang kami. Sa daan pa lang ay tinatawag ko na yung pinsan ko noon na sumasakit ang tiyan ng pahinante. Kaya nang dumating kami ay nasa bahay na nila ang isang manggagamot na nakatira malapit lang din dun sa bahay nila. At ayun, ginamot niya yung pahinante namin na muntikan ng maaswang. Isinuka nito yung karning kinain niya. Nanindig na lang ang balahibo ko noon nang makita kung ano ang nakahalo sa sinuka niya. May mga uod yon at iba pang mga insekto. Sobrang sangsang din ng amoy. Yun yung nakakasuka talaga. Pagkatapos noon ay may pinainom sa amin yung manggagamot. Kapag sumuka pa raw kami, ibig sabihin ay may lason pa sa katawan. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na kami nagsuka pa. May hindi lang kami inaasahang bisita. Madaling araw ay may humuning tiktik. Nagisingan yon ng pinsan ko. Mukhang nasundan na raw kami ng aswang. Pero dahil sanay na raw sila sa mga ganong uri ng nilalang, hindi na sila takot. Hayaan na lang daw at aalis din yon kapag napagod na. Pero syempre, sa katulad kong hindi sanay, kinilabutan talaga ako. Dahil nga alam mong aswang, paanong hindi ka kikilabutan, di ba? Bago kami bumalik, ay pinabaunan kami ng asin at bawang kung sakali mang makaengkwentro ulit kami ng aswang sa daan. Mabuti na lang nang pabalik na kami ay naging maayos na ang biyahe namin. Yang karanasang biyahe papuntang Leyte ang paulit-ulit kong kinakwento sa mga kaibigan ko. Yung iba nga sa kanila ay tinatawanan lang dahil napakaduwag ko raw. Ewan ko lang kung sila mismo ang nasa sitwasyon ko, kung anong gagawin nila. Baka matakot rin sila. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo at ma-narrate sa channel. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Tawagin na lang akong Gladys. Napasulat ako ng kwento para maibahagi ko rin itong karanasan ko. Hindi po ako magaling magsulat, kaya sana ay maunawaan ninyo ang pagkakakwento ko. Kayo na rin po ang bahalang mag-edit. Naatira ako sa Calbayog, Samar, at meron akong maliit na negosyo ng barbecuehan sa amin. Wala pa akong asawa at anak nang mangyari ang karanasang ito maraming taon nang nakaraan. Kaya naman ay nakakaalis o nakaagala pa ako sa ibang lugar na walang inaalalang maiiwan sa bahay. Nakabukod ako sa mga magulang ko dahil marami kaming magkakapatid. Sobrang gulo na sa bahay ni nanay kaya minabuti kong bumukod at magnegosyo. Minsan ay tinutulungan ako ng bunso naming kapatid. 28 na pala ako noong mga panahon na yon at yung bunso naman ay 18. Siya ang napagbibilinan ko ng paninda ko kapag may lakad ako. Isang araw noon ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa kamag-anak namin na taga Leyte. Inibitahan ako nitong maging ninang ng anak niya. Ako raw ang magtitimpla ng barbecue na isasama nila sa handa. Medyo malaki ang handaan dahil mag-iisang taon na rin yung anak nito. Pangatlong beses ko na rin makakapunta noon sa kanila kaya medyo alam ko na kahit papaano yung daan. Wala na sanang problema kung hindi lang sumama yung tiyan ko
at kailangan kong bumaba ng bus na sinasakyan. Bumaba ako sa isang stopover noon para magbanyo. Walang ibang tao kaya minabuti kong bilisan ang paggamit. Kaso hindi maampat yung pananakit ng tiyan ko. Natagalan ako sa loob ng cubicle. Nang marinig ko na bumukas yung pinto, nagpasalamat ako noon na kahit papaano ay may kasama ako sa loob. Narinig kong bumukas yung katabi kong cubicle. Nakarinig ako ng mabilis na paghinga, yung para bang hinahabol at kinakapos ng hangin. Parang naghihingalo. Kinabahan na ako noon dahil baka may masama nang nangyayari sa taong nasa cubicle. Nang matapos ay nagmamadali akong lumabas ng cubicle ko. Nagdalawang isip pa ako kung kaatakuin ko ba yon o tatanungin o hahayaan ko na lang. Pero dahil sa pagmamadali ko at wala na akong narinig na parang naghihingalo ay pinasya ko nang lumabas. Nasa pinto na ako noon nang bigla akong marinig ang malalim na boses na humihingi ng tulong. Boses ng isang babae. Marahan akong lumapit sa cubicle na pinasukan nito. Kumatok ako doon at tinanong kung okay lang ba siya. Pero hindi na siya sumasagot. Ilang beses ko pa nga siyang kinakatok. Nang biglang bumukas yung pinto, doon na nagtayuan ang balahibo ko sa batok. Dahil pagbukas ko ng pinto, Sir Bob, ay walang tao. Parang lahat ng dugo ko ay bumagsak. Grabe yung kilabot na naramdaman ko, pero hindi ko naman nagawang sumigaw. Bigla rin akong nanghina. Nanginginig na nga yung tuhod ko at parang bibigay na. Hawak ko pa yung dibdib ko noon habang dahan-dahang lumalabas ng banyo. Nashock kasi ako at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Paglabas ko noon ay marami ng tao. Bigla akong nahilo. Nanginginig pa rin yung kalamnan ko. Naghanap muna ako ng pwedeng kainan kasi ginutom ako bigla. Habang kumakain ay hindi mawala sa isip ko yung malalim na boses ng babae. Inisip ko ba noon na baka nagkamali lang ako ng binuksang cubicle o baka napaparaning lang. Baka nag-i-imagine lang ako na may narinig ako. Pero naalala ko na bago ako pumasok ng isang cubicle noon ay chinek ko pa kung may ibang tao. Siyempre kasi magbabawas ako noon. Siguradong mag-isa lang ako noon nang may pumasok sa isang cubicle na katabi ko. Narinig ko talagang may pumasok pero hindi ko naman narinig na lumabas ito o ano. Talagang naaning na ako noon. Pero pinagdasal ko na lang na may iba sanang naatulong sa taong yon. Hindi pa nagtatapos doon, Sir Bob, yung kababalaghang nangyari sa akin. Dahil simula noon, palagi na akong may naririnig na humihingi ng tulong. Ilang araw nang maabalik ako sa amin mula sa Leyte ay humingi na ako ng tulong sa may alam na magpapaalis ng kaluluwang hindi matahimik. Alam ko na kasing minumulto ako. Hindi naman na kasi normal na hanggang sa pagtulog ko ay naririnig ko pa rin yon. Naging effective naman yung ginawa ng isang espiritista. Kinausap niya kasi yung kaluluwa na sunod ng sunod sa akin, nalubayan na ako. Hindi ko akalain na sa isang random na lugar papuntang Leyte ay may mararanasan akong ganon. Talagang naapangingilabot. Ito lang, Sir Bob, ang kwento ko. Mapagpalang araw sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Itagoy na lang ako sa pangalang Maria na atira sa probinsya ng Samar kung saan taga dito din yung napangasawa ko. Pero originally ay taga Leyte ako. Itong kwento ay tungkol sa nilalang na nakita ko nang minsang dumalaw ako kina nanay sa Leyte. Itong lugar namin sa Leyte ay masasabi kong malayo talaga sa Kabiasnan. Nasa isang liblib na lugar ito sa baryo. Matagal na rin kasi itong nangyari. Kaya nga sumama ako noon sa asawa ko sa Samar dahil sa kahirapan ng buhay namin sa Leyte. Paminsan-minsan ay dinadalaw ko si nanay para dalhan ng mga kailangan nila na mahirap bilhin doon sa lugar nila. Malayo kasi ang bayan. Ginabi ako ng pagpunta noon sa kanila dahil napadaan ako sa kaibigan ko sa bayan.
Dito pala sa amin sa Leyte ay nauso ang tinatawag na hamok. O kung sa iba ay tinatawag itong gumon o kubot. Nang tumagal ako sa Samar ay wala naman na akong nababalitaang ganitong nilalang. Mga bandang 9:00 siguro noon, sakay ng tricycle papunta sa bahay ni nanay ay binaybay namin ang makitid na daan. Buwaba ako sa kanto at nagpa siyang lakarin na lang papunta sa bahay para naman sorpresahin sila. Medyo matagal-tagal na rin bago ako huling nakadalaw sa kanila. Habang naglalakad ay naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Napalingon ako at sa tuwing lumilingon ako ay wala namang naasunod sa akin na kung ano o sino. Pero di ko malaman kung bakit bigla na lang nagtayuan ang mga balahibo ko nun at kinilabutan, lalo na nang madaanan ko ang isang malaking puno. Nakaugalian ko na magdala ng flashlight kapag umuuwi sa amin. Nasa labas kasi ng bahay yung banyo at walang ilaw kaya hindi ako naghihiwalay ng flashlight. Gamit ko yon habang naglalakad ako. At hindi ko maiwasan no na tutukan ng flashlight yung punong nadaanan ko. Ganun na lang ang kilabot ko, Kuya Bob, nang matutukan ko ng ilaw ang isang nilalang na naatungtong sa isang sanga. Mahaba at buhaghag ang buhok nito at matulis ang mga kuko. Akala ko nung una kung anong parte lang ng puno yon. Pero kinilabutan ako nang makitang namumula ang mga mata nito at yung anyo na parang sasalakayin ako. Nang gumalaw ito ay agad din akong tumakbo. Hindi ko maintindihan yung takot na naramdaman ko. Nang maramdaman kong sinusundan na niya ako ay para akong siraulong nagsisigaw noon ng tatay, nanay, tulong. Kahit na medyo malayo-layo pa ako sa amin ay hindi ako tumigil sa kasisigaw. Isa pang ayaw ko sa lugar namin noon ay walang malapit na kapitbahay. Halos mabasag na nga yung lalamunan ko kakasigaw pero walang tutulong sa akin dun sa daan dahil puro kakahuyan lang. Laking pagsisisi ko kung bakit pa ako naglakad. Samantalang habang nasa biyahe kami ay sinabihan na ako ng driver ng tricycle na nasakyan ko na ihatid na lang niya ako sa amin dahil delikadong maglakad mag-isa. Pero hindi ako nakinig dahil ang sabi ko ay kabisado ko naman ang daan at sanay na ako. Simula kasi pagkabata ay nilalakad ko palagi mula dun sa kanto papunta sa amin kahit 10 oras pa ng gabi at walang masamang nangyayari sa akin. Naramdaman ko noon na malapit na akong abutan ng nilalang na yon. Mabilis ko yung nilingon at kinilabutan dahil yung mahaba at patutulis ang buhok at kuko na nilalang ang humahabol sa akin. Napamura ako nun. Para akong nananaginip na nasa horror movie. Sobrang nakakakilabot na halos sumabaliw na ako sa takot. Pero hindi ako tumigil kakasigaw, lalo na nang malapit na ako sa amin. Mas nilakasan ko pa yung boses ko. Nang makita ko si tatay na papasulubong sa akin na may daladalang itak ay napaiyak na lang ako. Sabay-sabi na may humahabol sa akin. Paglingon ko noon ay wala na yung humahabol. Napamura din si tatay nang makita akong takot na takot. Pero nagsermon pa rin siya kung bakit daw ako naglakad. Nang ilarawan ko sa kanya yung humahabol sa akin, napamura na naman siya. Duda daw siyang aswang yung matandang dumadaan-daan noon sa bahay nila. Bagong salta lang daw yon at hindi niya akalaing hamok yon dahil palagi nababalot ang ulo nito ng malaking balabal. Hindi na nga ako nakakain noon sa sobrang nerbiyos. Pinagpahinga na lang ako ni nanay. Isa pang nakakabwisit noon, Kuya Bob, yung dala kong groceries para kina nanay ay naihagis ko habang tumatakbo. May ilang nagkalat at narumihan na sa daan, tapos yung iba ay nawawala pa. Siguro ay may ibang tao nang kumuha, kaya kailangan ko pang mag-grocery ulit kinabukasan. Isinama ko si nanay sa bayan. Naimbitahan pa kami noon ng isang kamag-anak na doon na sa kanila mananghalian. Noon ko lang din nakita ang pinsan ko na naging kaklase ko nung elementary, kaya inabot kami ng hapon sa pag-uwi. Sinabi ni nanay na mag-tricycle na lang kami hanggang sa amin. Dapat ay mag-jeep muna, pero marami rin kaming pinamili at may pinadala pang pasalubong yung kamag-anak namin. Nag-tricycle nga kami nun
Mga 6:00 na siguro ng gabi. Nawala na yung takot ko dahil kasama ko si nanay. Nung andoon na kami sa kanto, may isang matandang nakaabang. Pinara noon yung sinasakyan naming tricycle. Pero mahinang sinabi ni nanay sa driver na huwag yung hintuan. Hindi nga yun hinintuan ng driver. Napansin ko pang nanlilisik yung mga mata ng matanda nang lagpasan siya ng sinasakyan namin. Sa totoo lang, sobrang nakakakilabot ang itsura ng matanda. Naalala ko nun bigla yung humabol sa akin dahil sigurado akong matandang babae din yun. Nang pababa na kami ng tricycle ay sinabihan ni Nana yung driver na huwag dumaan doon sa dinaanan namin. Pinaikot niya yung driver sa kabilang daan kahit na medyo malayo yun sa main road. Sinabihan din niya ito na kung makita niya ulit yung matanda ay iwasan niya ito at huwag hintuan. Hindi na nagtanong yung driver na yon dahil mukhang nagkaintindihan na sila ni nanay. 3 araw akong naglagi sa kanila. Wala pa akong anak nun. Pero nagdadalang tao na pala ako noong mga oras na yon. 2 months na at hindi ko pa alam. Nalaman ko lang nang sabihin ni nanay na mukhang nagdadalang tao ako dahil medyo maaliwalas daw ako tingnan. Kaya ayon, nung nag-pregnancy test ako ay lumabas na positive. Todo takbo pa naman ako noon nang habulin ng hamok. Nang pauwi na ako ay pinabaunan ako ng langis ni nanay. Maigi na raw yon na may dala akong pangontra. Ang sabi niya, kapag kumulo daw yon ay may kasakayan akong aswang o di kaya ay malapit yun sa akin. Pinasuot niya rin ako ng itim na bestida at nilagyan ng big kiss sa tiyan. Sinabihan niya akong huwag ihiwalay ang langis. May isinilid din siyang sanga ng punong kamangyan. Hindi raw yun gusto ng mga aswang, pati na yung bawang. Habang nasa biyahe ako noon pabalik ng Samar, naramdaman kong parang biglang humilab yung tiyan ko. Di ko alam kung dahil ba sa gutom o gawa lang yun ng pagbubuntis ko. Ang ginawa ko ay pinahiran ko yun ng dala kong langis. Nawala yung paghihilab nun. Pero ang napansin ko ay parang umaapaw yung langis sa bote kahit mahigpit ko namang sinara yun. Agad na pumasok sa isip ko na nasundan ako. Hindi tuloy ako nakatulog dun sa bus dahil sa pakikiramdam. Dahil nga baka bigla na lang tumabi sa akin yung aswang. Bumaba pa naman noon yung katabi ko. Alam ko na yung anyo at itsura ng aswang na humabol sa akin. Kaya hindi ko hinayaang may matandang babaeng tatabi sa akin noon. Nang maarating ako sa bayan na bababaan ko, minalingunan akong matandang babae na nakaupo sa may bandang likuran ng bus. Agad kumabog yung dibdib ko nang magtama ang mga mata namin. Yun kasi yung matandang nakita namin ni nanay na pumara sa sinakyan naming tricycle. Nakatitig yun sa akin at bahagyang ngumisi. Dali-dali ako bumaba ng bus at agad sumakay ng tricycle. Doon ako nagpahatid sa pinapasukang trabaho ng asawa ko. Sabay na kaming umuwi. Pagdating ng bahay ay sinabihan ko siya na nagbilin si nanay na magpausok ng goma at ng kamangyan. At kung may mabibilhan siyang buntot ng pagi ay agad ko siyang pinabili nun. Naikwento ko sa kanya yung kubot o hamok na humahabol sa akin. Baka ako hindi ako nun tantanan, lalo na at puntis na ako. Hindi ko alam kung narinig niya yung sinabi ko, pero nagtatalon pa siya sa tuwa nang marinig na buntis ako. Pinasamahan niya ako sa mga kapatid niyang babae at lalaki sa bahay. Mas maigi nang may kasama ako para hindi ako matakot o kaya puntahan ng aswang. Sumunod na araw nga nun ay may inuwi siyang buntot pagi. Mabisa na ring proteksyon yon laban sa aswang na di namin alam kung nasundan ba ako hanggang sa bahay. Pero kalaunan, nang magsiga naman kami ng kamangyan at goma ay wala kaming naramdamang kakaiba. Hanggang sa lumaki yung tiyan ko at maipanganak ko yung unang baby namin. Sa ngayon ay 2 na yung anak namin at mga nag-aaral pa. Salamat Kuya Bob sa oras at sana ma-feature itong kwento ko sa channel nyo.
Hello sa inyo Sir Bob, pati na sa mga taga-subaybay nyo. Hindi ko alam kung dapat ba na ibahagi ko tong karanasan ko o sarilinin na lang. Kasi pakiramdam ko ay wala namang maniniwala. Dahil kahit ako ay hindi maapaniwala sa karanasan kong ito. Tawagin na lang akong Rafael, taga Bacolod. 1 taon na lang doon at kagraduate na ako sa kursong Mechanical Engineering. Dapat ay sa Bacolod na lang ako noon mag-OJT. Pero naimbitahan ako ng ninong ko na doon na lang sa kumpanya niya na mag-OJT ako. Plus bibigyan pa niya ako ng trabaho right after my graduation. May malaki pa akong allowance. Sobrang na-excite ako noon kahit na kinailangan kong bumiyahe mula Bacolod hanggang Leyte. Doon na nanirahan yung ninong ko since nakapag-asawa siya ulit na taga Leyte. Magko-commute sana ako pero gusto ko ring mamasyal doon kahit na naka-on the job training ako. Kaya dinala ko yung kotse ko. Medyo may katigasan din yung ulo ko noon dahil alam ng parents ko na mahilig akong gumala lalo kapag gamit ko yung kotse ko. Wala na silang nagawa noon. Sanay naman akong magmaneho ng malayo. Pag pupunta akong Iloilo ay hindi ako nagko-commute. Ilang beses na rin akong nakapunta ng Leyte kasama si Papa. Kaya medyo may alam na ako sa daan at gagawin papunta doon. Medyo tanghali na nang makaalis ako. Ang daming bilin at padala. Noong nasa biyahe na at naatawid na ako papuntang Leyte, ay bigla na lang akong na-confuse sa daan. Naligaw ba ako? Tinawagan ko si Ninong para itanong kung tama ba yung dinadaanan ko. Pero kahit na ganun, para bang hindi ko na alam yung dinadaanan ko. Para akong tanga nung pabalik-balik at paikot-ikot. Tanga ko pa nun dahil nahiya pa akong magtanong. Nang makakita ako ng isang hotel ay nag-check-in na lang muna ako. Hinintay ko pa na matapos yung trabaho noon ni Ninong para masundo niya ako. Hiyang-hiya pa ako sa kanila. Puro pa babae ang mga kinakapatid ko kaya walang nag-insist na sumundo sa akin. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na lang muna ako. Doon na nagsimula ang kababalaghan. Habang natutulog ako ay naririnig ko ang boses ni Ninong na ginigising ako. Agad akong dumilat pero walang ibang tao sa kwarto maliban sa akin. Walang kumatok o tumatawag. Pero dinig ko na tinatawag ni Ninong ang pangalan ko. Agad ko siyang tinawagan para itanong kung naarating na ba siya sa tinutuluyan kong hotel. Pero ang sagot niya ay hindi pa at nasa meeting pa raw siya. Doon na ako nagsimulang kilabutan. Pinasya kong maligo muna dahil nanlalagkit na yung pakiramdam ko. Habang nasa loob ako ng banyo, may narinig akong palakad-lakad sa kwarto ko. Sigurado akong sa room ko naririnig yung mga yabag na yon. Marahan akong sumilip at halos himatayin ako sa takot nang may makita akong isang lalaking palakad-lakad sa may higaan ko. Imposibleng si Ninong yon dahil nakalock yung pinto ng room ko. At paano naman siya makakapasok? Nasa banyo nga ako. Yung lalaking nakita ko, kakaiba ang suot. Parang maalumang checkered. Sinara ko yung pinto ng dahan-dahan. Nakiramdam ako sa loob. Kinakabahan ako noon dahil baka magnanakaw na at nagawang buksan ng pinto. Pero hindi noon ginalaw ang mga gamit ko. Bigla na lang din yung nawala na di ko alam kung saan dumaan. Hindi ko rin narinig yung pagbukas at sara ng pinto. Yung bintana noon ay saradong-sarado. Yung bang mahirap buksan. Talagang kinilabutan ako, lalo na nang napatingin ako sa oras ng phone ko. Paggabi na. Napansin ko rin na may ilang missed call si Ninong at messages. Lalo akong nanlumo sa nabasa ko. Bigla raw nagkaroon ng problema sa kumpanya nila kaya matatagalan pa siya doon. Kung pwede raw nasa hotel na ako magpalipas ng gabi at susunduin na lang daw niya ako pag umaga na. Para na akong nababaliw noon at kung ano-ano ang pumasok sa isip ko. Nilibang ko na lang yung sarili ko sa panonood ng movie. Medyo nawala na yung takot ko. Nandahan-dahan namang bumukas yung cabinet. Halos pigilan ko yung paghinga nang makitang bubukas yun ng kusa. Tapos biglang namatay yung ilaw kahit hindi naman nag-brown out.
Nagmadali akong lumabas ng kwarto. Cellphone ko lang yung dala ko. Nagmamadali akong bumaba ng lobby. Pero hindi ako nagpahalatang takot na takot. Iniisip ko na haunted yung room na binigay sa akin. Nang tanungin ko sa front desk kung may kailangan ba ako, sinabi ko na lang na may hinihintay ako sa lobby. Kahit ang totoo, hindi ko alam kung anong oras darating si Ninong. Nainip ako noon at inalala ko din yung dala kong bag na naiwan sa room. Andoon din kasi yung personal na gamit ko kasama na yung wallet. Nakakahiyaman pero nagpasama ako sa isang guard at sinabi kong namatay kasi yung ilaw sa kwarto ko. Pagdating namin sa loob ay nakabukas na yung ilaw at yung cabinet naman ay nakasara. Kinuha ko na yung gamit ko noon at sinabing doon na lang ako sa lobby magpapalipas ng oras. Mga bandang 1:00 siguro ay sinundo na ako ni Ninong. Habang nasa biyahe kami ay sinabi niyang may nadiskrasyang tauhan nila. Sinabi rin niya sa akin kung saan yung maling nilikuan ko. Hindi ako makapaniwala noon, Sir Bob, dahil ilang beses akong pabalik-balik doon pero hindi ko nakita yung daang yon. Hindi ko alam kung dala lang ba ng pagod, antok, gutom o sadyang minalas lang ako ng mga oras na yon. Sabayan pa na minumulto yung kwarto ko. Hindi ko na kinuwento kina Ninong ang nangyari dahil hiyang-hiya pa rin ako. Baka pagtawanan lang ako ng mga kinakapatid ko. Kaya ayoko rin sana ikuwento kasi nakakahiya at baka walang maniwalang may nagmumulto talaga. Pero hanggang ngayon, isa yon sa mga hindi ko makakalimutang karanasan ko. Naisip ko na baka makamove on lang ako kapag nakwento ko na sa inyo. Thank you, Sir Bob, at more power sa inyong channel.